Ngayon naman ho, mga bossing, puntahan natin si Roque. O dito baka kay Roque kahit papaano medyo medyo may buhay-buhay oh. Ni Romualdez. Ay naku, malungkot. Sabi ko pa naman, Roque, baka pag ikaw na yung itinapik namin, medyo may buhay-buhay. O ano to? Bandera, paradahan ng super sticker. Naku, salamat po. O paliparan kayo ng super sticker. Ma'am Elma Singh ng Cereza po, salamat po sa inyong super sticker. Kanina, si Ma'am Maria Busdeker. O, tuloy, Roque. Mga kaibigan, bagamat malaking parte. Ito, malat na din ho, mga bossing. Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, mga kababayan, wala pong ginawa, kundi mag-fake news para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, minamalat na ho. Parang nakasubo na paano ko na naman papaliwanag sa inyo to? O yun, wala, hindi ko Humba yung ibig ko sabihin doon sa gusto ko sabihin. Parang nakasubo ho ng humba, si Roque, mga bossing. Ng ating politika na merong cancer ay natanggal sa pagbibitiw ni Romualdez at ni Salvo. Di ba yun naman ang gusto nyo? Bumaba si Martin Romualdez, mag-resign si Martin Romualdez, umalis sa pagiging speaker si Martin Romualdez. Di ba, Ma'am Chris Rose at Delia Rosario? Ano pa iniiyak mo? Hindi ko, nandiyan pa rin po ang pinanggagalingan ng cancer at yan po ang presidente. Presidente pa yung cancer ha? Tingin ko ang malala, kayo ang cancer ng lipunan. No? Yung mga DDS, isama mo na itong mga ito. Simula ho nung nawala sila, actually hindi lang simula nung nawala sila. Simula po nang sila, mga kababayan, ay naupo sa gobyerno ng Pilipinas. Ngayon po nadidiscover natin yung mga kakanseran na pinaggagawa nila sa inang bayan natin. Dati sinasabi nila, ibinibintang pa kay dating Senador Trillanes na ibinenta daw ni Trillanes yung West Philippine Sea. Kaamukat-mukat mo yung mga kilos, yung mga galaw nila. Sa China, mas sila po yung mukhang nagbenta ng West Philippine Sea sa China, mga kababayan. Isa pa lang ho yun. Di ba? Yung mga tokhang-tokhang nila, tingnan nyo, ano po ang naubos? Naubos po ba ang droga? Ang naubos daw ho, taong bayan. Ang naubos daw po, kapwa natin Pilipino. Pero yung droga, hindi. Hanggang mawala po sa posisyon, hanggang makaalis po sa pagka-presidente ang dating Pangulo, meron pa din. Mukhang sila ang kanser ng ating bayan, mga bossing. Tapos, nung nawala na po sa pagiging presidente, ano na po pinagagawa? Meron tayong bangag na Pangulo. Merong ganito, ganyan. Tanungin mo kung nasan ang patunay. Wala akong maipakitang patunay. Di ba, Ma'am Princess Paris? Elmer Sarmiento. Sabi, good morning, Mark. Yan yung nagrarally kagabi sa harap ng Campo Aguinaldo. Hinihimok nila si General Bronner. Sumuporta sa kanila. Alang yata talaga ito si Metran. Si Bronner pa. Si General Bronner pa yung inihimok nila na sumama sa kanila. Naku po yung puso ng taong yun para po sa Pilipinas. Hindi po para sa China. Nakita nyo nga kapag yung mga nagsasalita po yan patungkol doon sa nangyayari sa West Philippine Sea. Ramdam na ramdam mo yung galit sa China. Diba? Yung mga amo nitong mga ito Maka-China yung mga amo nito. Kaya hindi nila humahihimok yan, mga bossing. Sabi ni Ma'am Princess Paris, close up ang muka ni Roque Bayan. Kailangan close up. Parang kitang-kita yung sarsa ng humba. Babalik at babalik po tayo. Bakit hindi niya na-control ang sarili niyang pinsan na speaker na dati-dati? Speaker daw. Anong hindi na-control? Ano sinasabi nyo? Ayuda King. Sinasabi nila, yan, pinapamigay yung pera ng bayan sa ayuda. Kanino ba napupunta? At yung mga ginagawang ayuda naman po na yun, legal naman, boss. No? Bakit nagtataka lang ako dito sa mga ito, mga kababayan? Pag yung kampo nila, sila Batorne, sila
Bongo, mahihilig po yan, mga mag-ayuda dati, mahihilig po yan, AX, AKAP, tsaka yung sagip, nakabalandra pa mga pagmumukha niyang mga ano na yan, senador na yan, senador ang gusto ko sabihin ha. Ba't pag sila ang gumagawa, mga kababayan, mabuting tao sila? Bakit pag ibang tao ang gumagawa, corruption sa bayan? Yung pamimigay ng ayuda, anak ng tinapa na yun. Mga nangangailangan din meron nga kanina, may papel na nakita, paano na kami? No? Kasi nakakatanggap kami, nagbabayad sa opisina, kung di ako nagkakamali, galing sa opisina ni Martin Romualdez nung speaker. Ngayon, paano na? Kasi hindi na speaker o whatever. Hindi ko lang naintindihan masyado yung doon. Sabi ni Johnny Enzong, pag may magpalit ng presidente pero hindi politiko ang uupo, kundi militar. Pero kung politiko, wag na lang daw ho, sabi Naman po ay talaga masunurin sa presidente. Walang dahilan nga po is kasi bagamat sa isipan ng mga nakakarami na kurakot din ang presidente, yung wala. Patunay. Di ba? Kailangan may nakakibat na patunay dyan, Roque. Hindi lang yung pwedeng sabihin mo, kurakot, nangurakot, nagnakaw, kinuha yung pera ng bayan, ibinulsa yung pera ng bayan. Hindi basta-basta maniniwala ang mamamayang Pilipino dun Hindi pwede yung, basta sinabi ni Roque, kaya kailangan maniwala kayo. Hindi pwedeng ganun. Patunay. Sinasabi mo, kurakot ang presidente. Ilalabas mo ngayon sa mamamayang Pilipino, eto ang katibayan ko. Kaya ako sinasabi na nangurakot si Bongbong Marcos. Ganon. Di ba pambansang nanay survivor, late ka naman. Tanghali ka nang gumising. Naman sa talagang hawak sa gobyerno. Ang alam ng mga kongresista, sumuporta sila na nakapikit kay Speaker Romualdez dahil ang paniwala nila si Speaker Romualdez at si Lisa Araneta Marcos ang may tunay na may hawak na Pwede ba yun? Okay. Hanggang sa pumalit niya, kaalyado Di ba? Kaya nga nag-iiyakan yung mga DDS, mga bossing. Bakit to? Kasi hanggang sa pagre-resign ni Congressman, Congressman niya yun, Martin Romualdez, dating House Speaker, nakasuporta pa din ang mamamayang ang mga kongresista sa kanila sa kanya Kaya ano ang binoto? Kaalyado pa din niya. Kaalyado pa din nila. 'Di ba? Kaya nag-iiyakan yung mga DDS na wala baliwala din, ganun din. No? Kasi gusto nila yung pamumuno ni Romualdez. At take note, Roque, no? Take note. Hindi nasipa, hindi natanggal si Martin Romualdez. Hindi tinanggal ng Pangulo. 'Di ba? Walang nagtanggal, walang nag-resign ng kusa. Okay. At eto, may patunay ako diyan dahil ultimo mismo mga kababayan na si Congressman Sandro Marcos, mga bossing, na sinupalpal kagabi si Pulong Duterte, eto, may paliwanag siya na etong si Martin Romualdez merong delikadesa. Sabi ni Waka Waka Chloe Vlogs, mahal ko MR, mas pogi ka pag bagong gising. Grabe ka naman. Matutulog pa nga lang ako, mukha na ako bagong gising. Patulog pa lang pagkatapos nitong vlog. Tuloy.